Afternoon, pwede pa kayo magpakilala? Yes, good afternoon. My name is Abdul Rasul Sarail, ang Chief Aquaculturist ng Mapar Basilan Fisheries Division. Yes, sir. Can you please tell us something with your recent accomplishments, especially sa mga organic aquaculture natin? Yes po. So, dito sa Basilan, meron tayong 11 municipalities and 1 city, yung under ng BARM. So, meron tayong more or less more than 3,000 hectares ng fish pond. So, kasama na dun, iba pa yung mga fish pond na organic, yung hindi sila nagpapakain. So, lahat-lahat dito, kumpleto. Meron tayong fish pond, meron fish cage, meron fish pen. Throughout Basilan yan. Pero yung sentro natin dito, kumbaga yung bagsakan talaga ng isda, dito sa may Maluso at sa Kalamitan lang, yung sa area ng BARM. Yes po. So, yung isda natin dito, nilalabas yan papuntang Zamboanga, Dipolog, Cebu, Cagayan, Davao. So, ang isa sa mga problema natin dito, kaya yung isda fluctuated, both yung isda sa wild at saka yung sa aquaculture, yung inaalagaan, dahil medyo kulang tayo sa mga facilities. So, yun yung pangarap ng BARM. So, pwede mo sabihin kung yung mga gusto nyong facilities para ma-rig national government? Yes po. So, yung kailangan natin facilities, yung fish port. So, pag meron tayong fish port, kasama na dyan yung cold storage, kasama na dyan yung ice plant. So, para yung isda natin dito, kung halimbawa marami silang huli sa isang araw, hindi mailalabas lahat. May ilalagay sila dyan, hindi mabubulok. Kasi yung ginagamit ng mga fisher folk namin dito ice, yung household ice, household. Oh. So yung bloke ng ice, nanggagaling pa sa Zamboanga. Meron dito isang fish consolidator, yung nag-iipon ng mga isda, yung namimili ng mga isda. At saka meron din siyang fishing boat. Sa isang buwan daw, nakakabili siya ng more than 100,000 worth ng ice galing sa Zamboanga yan. So, yun yung kulang dito sa atin. Pati yung mga asinan, nanggagaling pa sa Zamboanga yung asin. So, ganun ka dami yung isda dito sa Basilan. Pero, ang problema, yung sa mga facilities natin. Okay. So, for 2021-2022, si BARM ang nangunguna sa production sa buong Pilipinas. 30% higher tayo sa next region tulad ng Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, I mean. So, ganun kataas yung production natin dito sa area ng BARM. Pero dito sa Basilan, ang kagandahan dito, hindi lang tayo nakadepend doon sa wild, yung panghuhuli ng isda. Dahil yung aquaculture dito sa atin, paunti-unti na na-improve. So, ano-ano yung mga aquaculture na inaalagaan natin na isda? Yan yung bangus, meron tayong lukon, meron tayong mangrove crab, yung alimango na tinatawag nila. So, meron din tayong sa mariculture. Ang mariculture, ito yung pag-alaga sa marine ecosystem. Andyan yung talakitok, yung tribali. Andyan din yung seaweeds. Meron tayo. Ang seaweeds natin, meron na 3 municipality nag-i-engage sa seaweeds farming tulad ng Tabuan Lasa, Lantawan, at saka yung Haji Mutaman. So, sir, kanya sinabi niya sa akin, galing kayo ng Barangay Bato, Lamitan City, meron tayong kayong fish pond doon. Yes, ho. So, recently, may mga na-target tayo doon na fish pond operator. Fish pond operator ang tawag niyan, ang nag-aalaga or nagmamay-ari ng fish pond. So, meron tayong nabigyan na 3 fish pond operator ng 10,500 fingerlings. Kasama na yung feeds doon, binigyan natin sila. So, noong gimonitor natin kanina, yung haba ng fingerlings na ibigay natin, mga 3 inches ngayon, malaki lang, time is 2 na, mga 9 inches na yung malapit na mag-marketable size. So, hindi lang sa Lamitan, meron din sa Maluso, nakabigay din tayo ng 10,500 na fingerlings. So, meron sa fish cage nilagay, meron din sa fish pond. So, after 5 to 6 months, makaka-harvest na sila. So, na-share nyo sa amin, meron kayong organic aquaculturist, yung organic na food po ng fish. Yes po. So, dito sa may Balok-Balok, yung Balok-Balok, yan yung island kung saan na-stranded yung nasunog na alison. So, yung Balok-Balok Island, may fish pond, parang natural fund yan. Meron silang more than 1,000 hectares yung laki ng fish pond nila dyan. So, ang fish pond na yun, parang 4 na tao lang nagmamay-ari.
Ang pag-aalaga nila ng bangus lang kasi yung inalagaan nila doon. So, hindi sila nagpapakain ng formulated feeds, kundi yung natural food lang, yung lab-lab lang. So, recently, pumunta kami doon, ang bangus nila, tumitimbang ng more than 2 kilos yung isa. So, feedback sa amin ng fish pan operator, gi-stockan niya ng 2 milyon. 13 times siya nag-harvest sa loob ng isang taon. Per harvest niya, nakaka-harvest siya ng 1 ton. So, ganun karami. So, yung bangus niya doon, sabi nga ng mga eksperto, pang breeder na siya. Ibig sabihin, pwede na siya gawin nanay, paanakin doon sa hatchery. Kasi may experience na sila, nanganak yung bangus doon sa loob ng fish pan nila. Yun lang, medyo hindi na-utilize lahat ang fish pan kasi nagde-depend lang sila doon sa natural food. Ang target or yung estimation ng aquaculture expert natin, kung may-utilize, kahit 10 million or more than 10 million fry or fingerlings na bangus, ilalagay doon, magsusurvive yun. Pero kailangan natin, pag ganun na, karami yung stock natin, kailangan na natin magpakain kasi hindi na masustain or hindi na makakaya ng natural food yung pagkain doon sa loob. So maliban dyan, meron din tayong under fisheries production section, namimigay tayo dito ng mga fishing gear tulad ng mga hook and line, tuna hand line, meron gillnet, meron squid jigger, meron din yung mga bangka. So, doon naman sa support natin sa aquaculture, namimigay tayo ng fingerlings na bangus, namimigay tayo ng feeds. Recently, nakabigay tayo ng more than 400 bags doon sa 200 plus na aquaculture operator. So, yung binibigyan natin, hindi lang nag-aalaga ng bangus, kundi pati yung mga tilapia. So, yung tilapia, for our information, yung tilapia dito sa Basilan, paunti-unti na rin natatanggap ng mga tao. Marami nang nag-aalaga dito ng tilapia. So, kaya ngayon, yung target natin, nag-request tayo sa regional office ng 20,000 na breeder ng red tilapia para ipamigay natin dito sa buong Basilan. Kumpleto na yan lahat yung beneficiaries, validated na natin sila lahat. So, meron din tayong aquaculture farm implement, yung sewage farm implement. Pinamimigay natin doon sa mga nag-sewage grower. So, nagbibigay tayo ng mga taytay, yung floaters, lubid, yung PE rope, pati yung sewage seedlings, namimigay tayo sa kanila. So maliban dyan, nakabibigay din tayo doon sa mga processor, tulad ng mga banyera, drying racks. Dito naman sa mga kababaihan, sa mga cooperative, mga association ng mga kababaihan, nagbibigay din tayo ng mga sewage noodles machine. Yes, so in support natin doon sa mga mother na wala silang hanap buhay para naman at least may pagkakakitaan sila. So ang pagbibigay natin ganito, ititrain natin sila muna gagawa ng product. Recently, yung nagawa namin product, kami ng pickled sewage, yung tapos yung bottled sardines. So yun yung after the training, bibigyan natin sila ng mga starting kits para naman maka-start sila. Hindi lang yung knowledge na ibibigay natin sa kanila, kundi pati na rin yung startup capital nila para makasimula sila. So, maliban dyan, hindi lang tayo nagpo-focus sa aquaculture, pati sa post-harvest. Kasi alam natin, yung barm, lalong-lalo na si Basulta area, marami pa tayong resources. Pero ang tanong, hanggang kailan yung resources natin? Kasi alam natin based sa mga data na kukuha natin, halimbawa yung sa Garagatan Patrol, yung intrusion, si BARM ay nangunguna doon sa encroachment ng illegal fishing. Particularly sa Basilan Strait, dito sa West Morogoro, sa part ng Momadajul, sa East Sulusi, sa part ng Tungkil. So, ang ginagawa naman natin diyan, nakikipag-usap tayo sa mga local government unit, sa mga partner agency tulad ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime, at saka yung local police, yung mga MPS, Municipal Police Station, nagpapatulong tayo para kung paano masugpo yung illegal fishing. Kasi ang problema, pinapasok nila yung 15 kilometers, which is yun yung municipal fishing ground. Okay. Na hindi dapat puntahan ng mga malalaking commercial fishing boat.
So, ang isang hakbang na ginagawa natin diyan, dahil kakaunti lang tayo sa MAPAR, kakaunti lang yung mga law enforcement agency tumutulong. Mismo sa coastal community, yung kinakapacitate natin. Tinitrain natin sila as bantay dagat, ina-authorize sila mag-inform or mangsita doon sa mga illegal fishers para ma-sustain or ma-manage natin, maprotektahan natin ang ating karagatan for the future generation ng ating mga kabataan. Kasi pag wala na yan, pag pinasok yan ng commercial fishing boat, most probably mahihirapan tayo, matutulad tayo doon sa mga ibang area na dito nangingisda sa area natin pag naubos yan. So maliban dyan, alam natin malawak yung mangroves area dito sa Basilan. Nag-mangrove rehabilitation din tayo. Recently, this year, naka-mangrove rehabilitation tayo, or yung mga mangrove area na naputulan or nasira na or namatay na yung mangrove, tinaniman natin yun ulit. Nakatanim tayo more or less 150,000 propagules. So, ang equivalent noon na nasa mga 30,000 hectares sa 4 na municipalities dito sa eastern part ng Basilan. So, ngayon, may target na naman tayo, ongoing yung pag-process natin ng mga documents dito naman sa 5 municipalities. Tulad ng Lamitan City, Lantawan, Maluso, Haji Mutamat at saka Sumisip. So itong programa, hindi lang ito dito nag-start sa BARM, kundi sa national pa ito, sa PNAP program pa ito, yung mangrove rehabilitation. Kasi alam natin yung mangrove area, pag mawala yan, mawala yung mga species na nandyan, nakatago, halimbawa, or nakalugar, halimbawa, yung mga mangrove crab, yung mga mangrove snapper, yung mga tuway, or yung mangrove clam. So pag nawala yan, wala na tayong makakain. So kaya ngayon, paunti-unti natin inaayos or tinataniman. So kahit hindi tayong leading agency diyan, alam natin si Mendre, tumutulong din tayo kasi alam natin malaking impact yan sa environment natin. Actually, marami tayong programa diyan tulad ng yung coral reef rehabilitation, pero inuna muna ng MAPAR yung mainland kasi yun yung mas pero later on lahat ng province magkakaroon tayo ng CNU, Coral Nursery Unit, para yung coral reef natin mas lalong gaganda, darami yung isda natin. Kasi ang Basilan nasa kasama yung Isabela City, more than 500,000 population. 30 to 35% ng population na yun ay nakadepende diyan sa kabuhayan sa dagat or yung tinatawag na fisher folk. So pag nawala ito yung ating yaman, likas na yaman, so ano na yung trabaho nila? Ano na yung pagkakakitaan nila? Yung agriculture, marami naman diyan nagakuan. Kumbaga, marami naman nagtatanim diyan. So kaya nga si MAPAR, yun yung ginagawa natin hakbang para maprotektahan, para masustain ang ating mga aquatic resources dito sa particular sa Basilan. So ngayon, nag-start sa November 15 up to February 15, meron tayong close season. So ano itong close season? Ito yung based sa batas natin sa Bureau sa BAC 255, yung Bureau Administrative Order 255, ang close season pinapatupad dito, hindi pwede mangisda yung mga kulibo, persane, at saka bagnet. Kasi yung pinoprotektahan natin dito, yung mga gravid, yung mga buntis na mga sardines, na which is, dito sila based sa study ng mga expert, ng mga scientists, dito sa Basilan Strait, yung sa western part ng Basilan, ito yung tinatawag na Basilan Strait, dito nangingitlog. So, meron din tayong tropa, kasama from the regional office, law enforcement unit, nagpapatrol sila dyan, sakay nila yung DEB FAR. So, iniikutan nila yan lahat, kung sino yung makabiolate, sino yung makita ng ngingisda doon, huhulihin, may karampatan na penalty doon sa mga illegal fishers na yun. So hanggang Suluyan, doon sa part ng Tungkil, yan yung tinatawag na Isulusi. So meron din sa part ng Region 9, yung Sibugay Bay. Kasama yun doon sa declaration ng BAC 255, which is yung sardines close fishing season dito sa area ng Basila, ng Zamboanga at saka BARM. Lang pa, may additional ka pa?
Yes po. So, dito ngayon, although tayo sa Mapar Basilan, lalong-lalo sa Fisheries Division, kulang tayo sa staff. Pero ang ginagawa natin na siyempre hindi natin pwede mapabayaan yung mga ibang Pwede pong areas. sabihin nyo sa amin kung ano yung mga staff na mga kailangan nyo, ng mga items na kailangan nyo. Yes, sa provincial office, ang approved item, meron tayong 7 approved na item. So, meron chief, isang supervising, 2 senior, 3 aqua 2. Yung sa municipal level, meron tayong isa-isa na aqua 1. Yun yung technician natin. So, ngayon, buti na lang, meron na tayong 2 newly hired, yung supervising natin, pati yung aquaculturist, senior aquaculturist, pero hindi pa sila nag-report. So for now, kami sa Fisheries Division, 2 lang kami regular nag-function dyan. So meron din naman kami kasama, yung mga technician lang sa municipal level. So can you please share your initiative, paano nyo ginagawa dahil 2 lang kayong... So, ganito kasi yung based naman sa, siyempre, mga naka-attend tayo ng mga training, lalong-lalo na doon sa Supervisory Development Course, Track 1, 2, 3. So, pina-priority natin kung ano yung mga malapit na yung, kumbaga, deadline. Inuuna natin. Linilista natin isa-isa. Inuuna natin doon yung malapit na yung deadline. Tapos, dinidelegate natin doon naman sa staff na kung sa tingin natin na kaya naman nila. Kung hindi, na tingin natin very technical kasi alam natin yung fisheries technical yan. Kaya nga, hindi yan mapil-apan yung mga plantilla dyan. Kaya kailangan ng fisheries, professional fisheries, registered fisheries professional. So, ang ginagawa natin, dinidelegate natin doon sa kanila. Kung hindi na makakaya, yun na yung nag-overtime tayo. Ginagawa natin ng paraan kasi alam natin, si 500,000 na residents ng Basilan ang umaasa sa atin. So, kailangan natin yung magawa kasi otherwise, hindi lang tayo mananagot dito sa immediate supervisor natin, kundi pati sa region at saka sa Ulao Taala. Kasi responsibility natin yun. Alam natin na kakaunti lang yung staff, pero kinakaya natin. May gusto pa kayo sabihin, sir? So, sa programs na? Kami ay nagpapasalamat sa time niyo, ma'am, na interview kami. Ang gusto lang namin ipaabot, sana yung lalong-lalo sa BDIP natin, yung sa Bangsamoro Development Investment Plan for 5 years, kung hindi ako magkakamali, up to 2028. Sana magawa yun ng Bangsamoro government kasi nakikita natin yung impact. Accordingly, lalong-lalo na sa post-harvest sector, accordingly, nasa mga 20 to 25% yung post-harvest losses natin dito. Ibig sabihin, yung mga isda natin, hindi, bago umabot doon sa tinatransportan na area, bulok na yung iba. So, ganun kalaki yung post-harvest losses natin. Si Maluso, ganun din. Kung mag-peak season yung sardines natin dyan, tinatapon na lang. So, yun yung inaasahan natin. Pagkatapos ng 2028, ay lahat ng pangarap, lahat ng plan natin, lahat ng goal natin ay maaatin natin. Para naman, based doon sa gusto ng MAPAR, sa goal ng MAPAR, yung ma-uplift ang living condition ng mga Bangsamoro Fisher Folk. So, kasi tayo yung inaasahan ng government. So, tayo kahit papaano, hindi lang tayo din umaasa doon sa budget natin, na annually budget natin, nag-i-scout din tayo, lalong-lalo na doon sa mga NGO. Ngayon, may tumutulong sa amin NGO, yung Pambansang Kilusan ng Magsasaka, Pakisama. Dito, tinutulungan lang yung mga 4 na cooperative para naman ma-capacitate sila how to operate their grupo, their association. Tapos tayo naman sa regular program, habang nag-aantay si beneficiaries doon sa tulong ng pakisama, kasi siyempre maliban doon sa capacity building sa kanila, bibigyan din sila ng mga livelihood. So tayo, inaalalayan natin, binibigyan natin ng inputs, binibisita natin, minumotivate natin. Kasi alam natin, naniniwala tayo, although hindi natin serve lahat yung 500,000 na population ng Basilan or Fisher Folk, yung 30 to 35%. Pero naniniwala tayo, kung meron 1-2 cooperative maging successful, lahat ng tao or lahat ng Fisher Folk dito susunod yan sa kanila. Kasi alam naman natin yung government very limited din yung budget. So, yun po, ma'am. Okay na pa? Okay na.